Hi, good day. Welcome to Navigational Thought. Let's talk about the last days o mga huling araw. Sa mga huling araw, hindi na lihim ang babala ng Diyos. Noon pa man, sinabi niya, maraming bulaang propeta at guro. Sa bawat sulok ng social media may mga tinig na nagsasabing sila raw ay mula sa Diyos. Ngunit kung susuriin ang kanilang mga salita, ay lihis sa katotohanan. Binabaluktot nila ang salita ng Diyos upang umayon sa kanilang kagustuhan. Gaya ng nasusulat, sapagkat may lilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at kahabalagan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang. Ginagawa nilang tama ang mali at mali ang tama at marami ang nalilinlang. But the warning in Galatians 1:8 is clear, that even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we preach to you, let him be accursed. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay mula sa Diyos ay tunay. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi nagbabago. Ito ay payak, malinaw at puno ng biyaya. According to Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa pag-ibig at grasya ng Diyos. Kaya talikuran natin ang kasalanan. Lumapit sa Diyos na may pusong nagsisisi, humingi ng kapatawaran, at tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ilagay natin siya sa sentro ng ating buhay sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya talikuran natin ang kasalanan. Lumapit sa Diyos na may pusong nagsisisi, humingi ng kapatawaran at tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Ilagay natin siya sa sentro ng ating buhay sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa gitna ng panlilinlang ng mundo, manindigan tayo sa katotohanan ng Diyos. Before we end, don't forget to follow this podcast for more inspiring messages. Thank you so much, and God bless you.